Minsan ba naitanong mo na rin na o nagdalawang isip ka na masama ba talagang sumamba sa mga rebulto, larawan, mga Diyos-Diyos ang gawa ng tao, mga hayop o kalikasan? Hindi naman Diyos ang tingin ko sa kanila, kundi isang simbolo lamang. Pero ang tanong, anong sinasabi ng Diyos mismo sa kanyang mga salita? Malinaw po sa Bible na ito ay direktang utos ng Diyos. Pakinggan mo kapatid. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran na sasambahin. Hindi ito mungkahin ng Diyos. Hindi ito opinion. Ito ay malinaw na utos ng Diyos. Pero ang kasalanang ito ay nangyayari noon pa at patuloy magpasa hanggang ngayon. Paulit-ulit na nagkakasala ang tao sa paggawa at pagsamba sa mga Diyos-Diyosang gawa ng kamay ng tao, sa kahoy, bato, metal, ginto, pilak. Pakinggan mo kapatid, sa Psalms 115 verse 48 ang sabi doon, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, gawa ng kamay ng tao. May bibig ngunit hindi nakapagsasalita, may mata ngunit hindi makakita. Isipin mo kapatid, paano magiging Diyos ang isang bagay na tao mismo ang gumawa? Paano ka ililigtas ng isang Diyos na binubuhat, binibihisan at binabantayan mo pa? Sabi nga sa Isaiah chapter 44 verse 9 to 10, sinabi ng Diyos na ang gumagawa ng Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sapagkat sinasamba nila ang isang bagay na hindi makapagliligtas. May malinaw na halimbawa sa Biblia. Noong umakyat si Moises sa bundok, gumawa ang mga taga-Israel ng ginitoong guya. Mababasa yan sa Exodus chapter 32 verse 4. Sinabi nila, ito ang iyong Diyos o Israel na naglabas sa iyo mula sa Ehipto. Pero hindi ang rebultong guya nagligtas sa kanila, kundi ang Diyos ang nagpalaya sa kanila at pinalitan nila siya ng isang rebulto. At anong naging resulta? Galit ng Diyos, paghatol, pagkawasak. Hindi dahil malupit ang Diyos, kundi dahil ang Diyos-Diyosan ay isang kasinungalingan na umaagaw ng karangalan na para lamang sa tunay na Diyos. Hindi siya galit sa tao, kundi sa kasalanan. Kaya nga po, sabi sa Jeremiah chapter 10 verse 3 to 5, ang mga Diyos-Diyosan ay kahoy na pinutol sa gubat. Inanyuan ng kamay ng tao. Hindi sila makalakad, kaya binubuhat. Kaya huwag silang katakutan sapagkat wala silang magagawa. Ang Diyos na sinasamba natin ay buhay. Malinaw po sa Jeremiah chapter 10 verse 10, ngunit si Yahweh ang tunay na Diyos. Siya ang Diyos na buhay. Hindi siya gawa ng tao. Tayo ang gawa niya. Hindi siya nilikha. Siya mismo ang manlilikha. Sa New Testament, malinaw din ang babala. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 14, ang sabi dito, kaya nga mga minamahal, iwasan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi sinabing ingatan lang. Ang sabi po doon, iwasan. Bakit? Dahil ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay direktang pagtalikod sa tunay na Diyos at matinding pagkakasala at paglabag sa kalooban ng ating Diyos. Kapatid, ang Diyos ay hindi naghahati ng kanyang kaluwalhatian kailanman. Malinaw ang sabi niya sa Isaiah chapter 42 verse 8, ako si Yahweh, hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian. Ang tanong ngayon ay hindi kung sino ang sinasamba ng iba, kundi kung sino ang sinasamba mo. Kung ano ang sinasamba mo. Kung ang sinasamba mo ay gawa ng tao, hindi iyon Diyos. Kung ang sinasamba mo ay may pasimula, hindi iyon Diyos. Ang tunay na Diyos ay walang simula at walang katapusan. Buhay, makapangyarihan at nagliligtas. Sabi nga po sa Joshua chapter 24 verse 15, piliin ninyo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Kaya ang hamon ko sa iyo ngayon kapatid, iwan mo ang mga Diyos-Diyosan na gawa lamang ng kamay ng tao o hayop o mga kapaligiran na nilikha lamang ng tunay na Diyos. Bumalik ka sa tunay na Diyos na buhay, na makapangyarihan at totoo. Sa Kanya ka lamang magpuri, sumamba at magtiwala. Amen?